Kasado na ang isasagawang tigil pasada sa susunod na linggo. Mas marami pang transport group ang nagpahayag ng suporta sa protesta laban sa sinasabing pag-phase out sa mga tradisyonal na jeepney. Sa December 31 na kasi ang deadline ng consolidation ng mga operator sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ibig sabihin, kailangan nila magsama-sama para bumuo ng korporasyon o kooperatiba na siya mag-ooperate ng mga modernong jeep. Kung hindi po kami maglulunsad ng isang tigil pasada, ay maaring kami po ay matuluyan na mawalis yung aming kabuhayan. Dito sa Pasig, Pateros, Marikina, kasama po ang Taguig. Kasama po yung buong Rizal. Halos nasa mahigit 7,000. Lahat po yan ay nag-commit naman sa amin na sasama po sila. As of October 2023, sa higit 170,000 na mga jeep sa buong bansa, nasa halos 96,000 ang consolidated, katumbas ng nasa higit 56%. Sa Metro Manila naman, mayorya pa ng mga jeepney operator hindi pa bumubuo ng korporasyon o kooperatiba. Sa mahigit 44,000 jeepney units dito, nasa halos 11,000 pa lamang ang consolidated o katumbas ng halos 25% pa lamang. Simula sa 100 unit, ang tumatakbo ay 20 na lang. Kaya nga po kami ay humiling na ibalik yung 5 years na prangkisa at rebuild yung aming mga jeep. Ayon sa LTFRB, hindi kailangang matapos ang pag-consolidate sa December 31. Ang importante raw ay masimulan na ang proseso. Papayagan pa rin naman daw magbiyahe ang mga tradisyonal na jeepney hanggat pasado sila sa roadworthiness standards. Kung yan po ay roadworthy at hindi po posibleng pagmula ng aksidente, patutuloyin po namin yan. Basta po kung sumama sila sa consolidation. Wala ho kaming sinasabi whether it's a traditional or a modern jeep, pasok ho kayo. Pwede ho kayong pumasada. Paano po kami makakasiguro na December 31, after ng December 31 ay makakapagbiyahe pa kami kung wala naman po silang sinasabi o wala silang inalalabas na memorandum circular? Pero may mga grupo ring tutol sa panawagang i-extend pa ang deadline para sa consolidation ng mga operator. Isaalang-alang sana ng sektor ng transportasyon na tumalima at sumuporta sa programang ito. Sana ay pakinggan tayo ng pamahalaan at pagbigyan ng ating mga panawagan na huwag nang palawigin pa ang deadline ng consolidation. Ang ilang mga pasahero nag-aalala naman sa posibleng maging epekto ng 3 araw na tigil pasada. Siguro sa mga bata po, mas mahihirapan po talaga sila kapag po magkaroon ng strike na 3 araw po. Kapipilitan siguro akong mag-tricycle. Kaya lang walang tricycle eh. Kaya mahirap talaga pagka ganyan. Sana raw ay mahanapan ng mas magandang solusyon kung saan mapapabuti ang kanilang pagbiyahe nang hindi rin nasasagasaan ang kabuhayan ng mga tsuper at operator ng jeep. George Cahiles, CNN Philippines.